Pag-uusapan po natin, no, ito po, inihahandang malaking rally ng INC. Kanino po ba pumapabor? Maka Marcos po ba ito o maka Duterte? Pag-uusapan din po natin, ito pong rin po, no, despite na nananawagan na yung INC, nananawagan na yung Pangulo ng Pilipinas, na sana hanggat maaari iwasan na natin yung impeachment dahil walang maidudulot yan na maganda sa ating lipunan. Tuloy pa rin po ang pagtanggap, no? May ine-expect pa raw na ikatlong impeachment complaint at marami pa raw kasunod, no? Ano na po ba nangyari? Alam ko po nung araw, nung panahon na si Gloria ang presidente, may limit po yung pagtanggap ng una-una, no? Pag may nauna na, hindi na po ma-entertain yung iba dahil once lang po ang impeachment trial sa loob ng 1 taon. Bakit parang unli ngayon? Mamimili ba sila? Pwede bang mamili? Hindi ba dapat yung mauna na una? Yun ang entertain muna? Ang aga. Six Sense ang aga. Bakit? Ano ba meron? May banat ba agad? Papayag po. Madali naman po sagutin yan. Kasi mami-misinterpret pa na hindi naman po madali naman po sagutin yan kung numamang ka kayang-kaya naman, hindi naman po masasaktan dyan yung Iglesia ni Cristo dahil hindi naman po totoo yan. Pag-uusapan din po natin, sausawan natin to si Geraldine, Congressman Geraldine, na galit na galit. Nagagalit kay BP Sara dahil sa, hindi ko po alam kung may nasabi ba si BP Sara na nasabihan niya lata na bakla o kung ano pa man yung at minasama ng mga LGBTQ na naman. Alam niyo po, culture po yan. Yung culture po natin, katanggap-tanggap po yung bakla, tomboy. Yung kultura po ng LGBTQ na pinatatanggap nyo sa mga Pilipino, hindi po katanggap-tanggap yan dito sa Pilipinas. Huwag nyo pong ipagpilitan na yan yung tama. Culture po yan ng mga West. No? Yung LGBTQ na yan, kultura po yan ng West. Gusto nyo po ba i-adapt natin dito? Na pag tinawag kang miss, kahit mukha kang babae, magagalit ka at pwede kang idemanda dahil tinawag mong miss, ano pala siya, yung gusto niyang ina-identify niya yung sarili niya na lalaki. Hindi po karapat-dapat dito yan. Huwag niyo pong pausuin dito yung LGBTQ. No? Okay. Then, syempre, wala pong masama doon sa sinasabi ng mga congressman na sila ay for transparency. Lagi ko naririnig to sa congressman. Kaya dapat daw walang hindi porket vice president ay palulusutin na nila. Dapat transparent, dapat inuusisa kung paano lagi nilang sinasabi dahil pondo yan ng bayan. Ang tanong, confidential fund ng iba, bakit hindi po ninyo kinakalkal? Di ba? At marami pang iba. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero ba natin, no? Alam po ninyo, una, marami nagpapahiwatig na yung Iglesia ni Cristo na i-influensyahan. Hindi po ako naniniwala. No? Kami, mga maka-Duterte, never po namin naisip na mananawagan yung Iglesia ni Cristo na rally. No? Wala talaga. Out of the blue. Biglang sumulpot, biglang nanawagan yung Iglesia ni Cristo na sila ay magrarally. Ngayon, okay, balik po tayo. Alam niyo po, out of the blue, wala po yan. Wala akong nababalita na nakikipag-usap yung mga liderato ng mga pro-Duterte group.
na nakikipag-usap sa iglesia? Wala po eh. Alam lang natin si Marcoleta, Iglesia ni Cristo. Alam lang natin sinusuportahan ni Tatay Digong si Marcoleta. Pero in return na sumuporta yung Iglesia ni Cristo. Kasi alam ko nga, ang pagkakaalam ko nga, hindi po ako iglesia, ang pagkakaalam ko nga, bawal sa iglesia yung mag-rally, kaya hindi ko ini-expect. Wala kaming panawagan kahit nung nasa EDSA. Ang inaano namin, yung mga kaparian, nasa na kayo? Kasi nung panahon ni Cardinal Sin, di ba? Hindi makakalagpas yan eh. Pag nung panahon ni Cardinal Sin, yung mga katiwalian na ganyan, lalo na Marcos, hindi pa lalagpasin ni ano yan, ni Cardinal Sin. Ngayon, nung may actually dito ko nakita sa comment section eh, boss, nag-declare na yung iglesia na ano, na sila ay magrarally. Wala akong duda na ito ay ito po ay galing talaga sa pamunuan ng iglesia, no? Ngayon, ang question po diyan, wag niyo pong questionin kung ito po may karapatan po ang bawat grupo, relihiyon man o hindi relihiyon, sa lahat po ng grupo sa Pilipinas, mayroon po silang karapatan, no? May karapatan sila na manindigan sa inaakala nilang tama. Oh, yun po yun. 'Di ba? Ngayon, kung ito ba ay pabor sa regardless po eh. Ako hindi po ako ang iglesia ba ay maka Duterte o maka Marcos, wala po kung ano ron eh. Yung katwiran po. Tama ba yung katwiran ng iglesia na makilahok sila dahil ayaw nila na ayaw nilang mag-impeach? Tignan niyo naman po, pilit naman po yung impeachment eh. No? I-impeach mo lang yung tao, baka another corona po yan eh. I-impeach mo lang yung tao kung meron ka man lang binibintang na krimen. Ano ba talaga binibintang yung krimen kay BP Sara? Kahit basahin yung sinampan nila impeachment, panay confidential fund eh. The mere fact ng kinakalkal nyo ay confidential fund, tignan po ninyo, ang dami pong pondo, ang confidential fund, maliit na parte lang po yan ng pondo ng OBP at saka ng, bakit hindi nyo po kalkalin yung pondo ng OBP at saka ng DepEd na hindi po confidential fund? Di ba? Bakit confidential fund? Tapos sasabihin nyo, tignan nyo ang katwiran nila noon ha. Ito po, dito po nagsimula yan eh. Opo, meron po silang hinihintay. Sabi po yan ng, ang nagsabi po niyan, Kong HOR, na hinihintay nila yung ipapile ng mga congressman. Congressman po yung magpapile eh. Ayon po sa HOR, Secretary General. Okay. Tignan po ninyo ha. Yung una nilang inangal diyan, nakita nyo po yung ano, ano lang yan eh, sinasyak lang nila yung tao eh. Tignan nyo una nilang pinalabas. Confidential fund, ginastos ng 11 days. Ay grabe, parang hindi ka panipaniwala. Ginastos daw ng 11 days yung confidential fund. Yun lang po. Wala pong sinabi na ninakaw, walang sinabi na ginastos lang ng 11 days yung confidential fund. Yun lang. Yun lang yung nirereklamo nila. Dramahan na lang nila. Na parang nagugulat sila. Ha? Mas nakakagulat po ba yung paggastos ng 11 days ng 125 kaysa 1 day na 1.4 billion? Ano po ang mas nakakagulat? 1.4 billion a day na wala kang makita kung nasaan yung mga flood control project na yan? Opo, talagang sinadya po nila yan. No? Tapos dahil diyan mag-iimbestiga kayo. Alam niyo po yung budget hearing, kaya po budget hearing yan, tatanungin nila, paano mo ginamit tong confidential fund? Ngayon, kung hindi ka makasagot, tanggalin na namin tong confidential fund mo. Hindi mo naman pala kami masagot na maayos eh.
Sila po tinanggal na nila. Yung confidential fund, tinanggal na nila. Gusto pa rin nilang imbestigahan. Confidential nga po. Confidential. Kinakailangan malaman ng taong bayan dahil yan ay pera ng buwis ng taong bayan o yan ay pera ng bayan. Ganda ng katwiran eh. Correct. Tama po yun. Di ba? Masama po ba yung sinasabi ng mga congressman? Kinakailangan natin yan imbestigahan kasi pera yan ng taong bayan. Kinakailangan natin maging transparent. Correct na correct. Bakit tingin pa rin sa inyo ng mga tao kung ang ganda pala ng layunin ninyo? Kaya nyo iniimbestigahan yung pondo ni BP Sara kahit nga wala kayong binibintang na ninakaw niya, nag-iimbestiga pa rin kayo ng tuloy-tuloy. No? Dahil ang katwiran ninyo, pera yan ng taong bayan, natural dapat malaman ng taong bayan kung saan ginagastos. Tama! Sino ba tututol dyan? Napakaganda. Napakaganda po ng sinasabi ninyo. O ngayon, tanong, hindi ba pera ng taong bayan yung 90 billion na nilipat nyo mula PhilHealth papunta sa hindi namin alam? Pera din yan ng taong bayan. Pera din. Hindi ba pera ng taong bayan yung pinagbilhan ng ginto ng taong bayan? Bilyon-bilyon po to Yung sinasabi niyong kinakailangan malaman ng taong bayan, 100 million lang po. Wala pa po 1 bilyon. Ito po, 100 bilyon to. Pinag-uusapan natin. Yung ginto ba ng Pilipinas na binenta ng gobyernong ito, binenta at record po yun. Tayo po ang may pinakamaraming gintong binenta. Tayo ba may pinakamaraming ginto? Hindi. Pero tayo ang may pinakamaraming binentang ginto. Yan po ba ay pera ng taong bayan? Pera din ng taong bayan. Very good. Bakit ayaw nyo pong imbestigahan? Kasi hindi involved ang Duterte. Doon po kayo napupulaan, kayong mga congressman. Napaka-epokrito ninyo. Di po ba? Mas malaki pa pong mga budget ang gusto naming malaman. Paano ginagastos yung mga ayuda ni Martin? Namimigay ng ayuda 500 billion. Badong! 125 million lang yung kay BP Sara. Ilang taon na nilang pinalulutang, ilang taon na nila. Eto 500 billion hindi natin alam kung paano ginastos. Naniniwala po kami sa inyo. Pero in spirit of fairness, asan po yung investigasyon natin dito? Ano na po nangyari sa bilyon-bilyon pera ng Maharlika Band na pera din po ng taong bayan? Kasi kayo nagsabi niyan, bakit nyo inimbestigahan na nga ulit? Kasi pera yan ng taong bayan, in spirit of transparency, dapat walang malakas-malakas.